Bongbong Marcos, ipatutuloy ang impeachment. Pag-usapan natin. Nanawagan naman ang Malacanang na irespeto ang Korte Suprema sa gitna ng naging desisyon nito sa constitutionality ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan muna nilang tignan ang buong nilalaman ng naging desisyon ng Supreme Court. Nanawagan ng palasyo na irespeto ang kataas-taasang hukuman at ilagay ang kanilang tiwala sa institusyon. Kinikilala ng Malacanang ang pagiging independent ng hudikatura at legislatura sa paghawak sa impeachment process na ito. Sasabihin nito, Coach Oli, ang gulo-gulo mo, akala ko ba itutuloy ni Bongbong Marcos yung impeachment? Sinasabi dito na kanyang tagapagsalita na si Claire na galangin ang Supreme Court at good luck na lang, no, 'di ba? Parang independent body ang korte, so judicial branch 'yan, separate branch 'yan, irespeto natin. So kung pinasusunod ni BBM, nagsasuggest siya na sundin ang Supreme Court, bakit niya sinasabi mo, Coach Oli, na itutuloy ang impeachment? Exactly. Alam niyo kung bakit? Gusto niyong malaman kung anong galaw ni Bongbong Marcos? Ako, na-unlock ko na yan eh. Ilagay niyo, sige, bago ko sabihin, paano niyo malalaman ang galaw ng presidente na si Bongbong Marcos? Ilagay niyo sa comment section. Sige, pakilagay niyo, antayin natin. 10 seconds. Pakilagay. Alam niyo kung paano? Paano ko nalaman ang galaw ng presidente? Paano ko na-unlock? Kung ano yung sinabi niya, yung kabaliktaran na mangyayari. Gusto niyo ng katunayan? Anong sabi ni Bongbong Marcos? Ayaw niya sa impeachment. Anong ginawa ng House? Nagsampa ng impeachment complaint. 4 pa. At kauna-unahang pumirma doon sa impeachment complaint, anak niya. Anong sabi niya? Together with Boeing, hindi namin papapasukin ang ICC. Tapos na yung usapin na yan. Illegal yan. Pag pumasok sila dito, dadamputin namin sila. They have no sovereignty over us. They have no jurisdiction over us. We are a sovereign country. Hindi dapat makialam ang ICC. Anong nangyari? Nakapasok ang ICC. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Hindi niya papapasukin ang EDCA. Anong nangyari? Isang katutak ang EDCA ang pinapasok sa Pilipinas. Ngayon, tatambakan pa tayo ng armas na gagamitin sa gera. Makikialam tayo sa China at Taiwan. Tama ba? Pangapat, bababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos. Anong petsa na? Lagpas 3 taon na. Bumababa ang presyo ng bigas. Hindi ako nagsabi niyan, siya. Sino ba nagsabing hindi papapasukin ICC? Ako? O siya? Hindi na raw tayo babahain. Dahil bilyong-bilyon po ang inalat for flood control projects. Tanong ko sa inyo, sa lugar ninyo, may baha o wala? Baka nga hindi yan ang tanong eh. Sobrang taas ba ng baha sa inyo o hanggang tuhod lang? Yan ang tanong eh. Anong sinabi niya? Walang nakapasok na baril sa loob ng KOJC. Tanong ko sa pula, tanong ko sa dilaw. Be honest, because this is just black and white. There is no gray area in this.
May nakapasok na barel sa KOJC o wala? Now, you are telling us sundin ang Supreme Court? Just like ayaw mo sa impeachment pero pumirma yung anak mo kauna-unahan. Delikado po tayo dito. Ayaw pumayag ng senador at si Bongbong Marcos nagbigay ng ganitong statement. Nakakatakot ito. Kaduda-duda po ito. Tingnan ninyo. Abangan po ninyo yung sinabi ko. This is dangerous. Nakakita ako ng paglapagstangan sa ating batas at sa paghindi sunod sa Supreme Court. Abangan natin kung magkakatotoo. Next topic po. Ito. Si Torre, nabuang na ata ito. Talagang parang sobrang ano na siya eh. Sobrang into boxing na. Tingnan natin. Acting Mayor versus PNP Chief. Ito ang nabubuong boxing match. Matapos maghamon ng suntukan si Acting Davao City Mayor Baste Duterte at kumasa naman si PNP Chief Nicolas Torre III. Pero ang naghamon may inihabol na kondisyon para matuloy ang kanilang pagtatapat. These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Hindi ko na po i-discuss yun kasi na-discuss ko na po kahapon yung sinabi ni Baste na yan. Okay? Nakapagbigay na po tayo ng komentaryo. Pag-usapan na lang natin itong feel na feel. Parang nabuang na ito si Torre. Nitong mga nakarang araw, naglabas pa si Torre ng video ng kanyang training para daw sa kinakasang boxing match na dapat ay gaganapin sa linggo. Matatanda ang si Torre ang nanguna sa pag-aresto sa ama ng alkalde na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang nasira. Nasira na ulo mo, Torre! Hoy! Ang feel nito, feeling niya si Pacquiao siya. Di ba pinapakita ni Pacquiao yung training niya? Ito naman, feel na feel. Di ba? Pinapakita pa yung training. Saka nakakita na. Training ng isang PNP chief, kailangan may nakabuntot na mga camera. Di ba? Meron bang ganyan? If you're really serious about your training, hindi mo kailangan nakabuntot ng camera. Hindi ka naman si Pacquiao. Anong tinitake mo? Ikaw ba nagdodroga? Hindi ko siya pinagbibintangan ha. Nagtatanong lang tayo kasi parang yung galawan mo parang nagdodroga na eh. Parang okay, again, hindi ko siya pinagbibintangan. Yung galaw niya parang kasi parang tinan mo naman eh, ito. Yan ba'y gawain ng matinong tao? Alam ko hindi ito nagdodroga. Pero, pulis yan eh, siyempre. Diba? Meron silang mandatory, Pero yung utak niya parang ganun eh. Tingnan mo. Ito, suggestion ko lang. Ha? Total, kung ano-ano nang naiisip mo eh. Para ka lang maging relevant. Andiyan na yung nag-training ka, nag-push up ka na para ka merong binibira. Kung ano na sumasayaw-sayaw ka pa dyan na yung kala mo maganda yung step mo pero galaw matanda na nagsasayaw. Di ba? Total, gusto mo ng magpasikat, gusto mo pa ng sa Araneta. Feeling nito talaga, sikat na sikat sa Araneta pa talaga. Total, gusto mo niya maging sikat. Gusto mong magpalapat ng papel dahil sabi mo, anyway, yung proceeds naman dun sa mga nasalanta ng baha. Bakit kaya hindi mo na lang ibenta yung mga toga ng mga senador? Suggestion lang Kasi pwede mo i-auction yun. Ilagay mo sa isang i-frame mo, tapos papirmahan mo dun sa senador.
Pwede mong ibenta ng milyon yun. No, kasi ano yun, record yun. Yung sa isang taon nagpasa ng impeachment complaint na 4 ang House. Tapos ginastusan ng gobyerno natin yung toga. Yung suit nila, yung pagja-judge. Di ba nagpatahi pa sila? No, kakaiba yan. Ngayon ka lang makita na nagkaroon ng impeachment na kini-question ng confidential funds. Confidential nga. Di ba? That's so weird. So, ibig sabihin, posibleng hindi na maulit ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya pagkakataon mo na total hindi magagamit yung toga dahil unconstitutional nga daw. Bakit hindi mo i-frame? Parang yung ginagawa sa mga jersey nila, nakita ko nga yung jersey ni Jordan nung panahon na nagpunta kami sa Vegas. Ano pa ako noon sa MGM. Nasa 20s pa ako noon. Ngayon, itong huling napunta ko, ang nakita ko naman yung may pirma, libo-libo. Jersey ni Stephen Curry. Pwede mong gawin doon. Kasi may mga supporter yan lagay mo doon yung hingin mo na kay Aimee. Benta nyo, may bibili niyan. 1 milyon yung kay Aimee. Maraming Aimee Natics Sigurado bibili niya ng mga Aimee Natics, papirmahan mo. Naka-frame, papirmahan mo. Di ba? Si Risa. Ang daming tangang pinklawan di ba? Lalo na yung mga politiko. Ay mga negosyante na sumusuporta ng papirmahan mo yan. Maganda i-display yan sa bahay. The impeachment that never happened. Nakalagay doon, pirmahan mo. Tapos, yung proceeds, ilan yan? 24. Benta mo 1 milyon isa, 24 million yan. Bigay mo sa mga nasalanta. Mamahalin ka ng taong bayan. Talo mo si Tambaluslus. Walang pinansin sa'yo. Kasi ikaw, ginawa mong makasaysayan at nakita nila na yung pera na ipinamimigay pang ayuda ay hindi galing sa kanila. Kasi yung sa ayuda galing sa pera ng taong bayan Parang niloloko lang sila, di ba? Pera din nila yun Pero yung toga, pag binenta mo, magpaalam ka lang, wag mong nakawin. Paalam mo lang, total for a good cause. Di ba yun, diyan ka mahilig? Yung mabibigay yung proceeds, mabibigay sa mga nasalanta for a good cause. Yeah, for a good cause yun. Wala naman siguro masama doon kung hihingin mo sa mga senador. Basta maipangako mo lang yung 24 million, mabigay mo sa mga nasalanta. Total kung ano-ano na naiisip mo, Tore, tulungan na kitang mag-isip. Diba? Wala nang kung tayo susunod sa batas, sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, so sayang yun. Benta na. Anyway, pwede naman tayo magpatahi sa susunod next year kung matutuloy yung impeachment. For the meantime, marami naghihirap dahil sa baha. Tulungan na lang natin. Ayos ba, Tore? So, para hindi ka nagbumukhang baliw, para ka na si Raulo dyan sa mga pinaggagawa mo Para hindi na ugali ng pulis yung ganyan Para ka ng artista napakahilig mo sa camera. Para kang fame. Toot! Pakidugtungan. Fame toot! Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na mariing kinundina ng mga Duterte. Inihanda na rin ng Philippine National Police ang Rizal Memorial Coliseum, kung saan gaganapin ang tapatan. Pero bukod sa kondisyong drug test, humingi rin ang kapatid ni Acting Mayor Duterte na si Representative Pulong Duterte ng waiver mula kay Tore na walang legal na pananagutan ng kapatid sakaling may mangyari sa kanila sa boxing. Kanina naman, sinabi ng NBI na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Tore. Tingnan mo yung suntok niya, ha? Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Tore. Kita niyo yung suntok niya? Si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Ito, hindi naman tayo boksingero, okay? Pero konting kaalaman lang. Konti lang naman. Again, hindi ako nagmamagaling, hindi ako ala boksingero.
Tingnan nyo yung suntok niya sa bag. Ang tawag dyan bag eh. Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag sina Duterte at Torre. Kita nyo? Ang isa kanila ay na umalis ng bansa si Acting Mayor Duterte papuntang Singapore. Sinisikap naming hinga ng pahayag. Ang tamang pagsuntok sa bag. Kasi yung iba, yung mga baguhang nagbo-boxing, ito sa aking pagkakaalam lang. Posibleng naman ang nagkakamali tayo. Hindi naman tayo eksperto, inaamin ko na. Pero yung pag may nakakasabay po tayo sa boxing ring ng kaganyan, yung magalaw yung bag, akala nila yun yung malakas sumuntok. Kikita nyo? Pag magalaw yung bag, tumatapon ng tumatapon. Hindi po ganun. Ang yung bag dapat, konti lang ang galaw niyan. Coach, parang contradicting. Bakit konti? Malakas nga sumuntok. Kasi nga, yung galaw niya dapat counter. O kunwari, pag ganito yung bag, ay hindi pala makita. Basta pag ganito yung bag, papalapit sa'yo, doon mo susuntukin. Hindi yung halos gagalaw. Yung iba kasi, pag galaw palabas, doon mo sinusuntok. Kaya yung bag ang galaw-galaw. May nakita akong kaibigan ko, hindi ko nababanggitin. Lagay nyo na lang yung pangalan. Kaibigan, ang galaw-galaw ng bag. Sabi ko naloko na. Anyway, sa itsura pa lang, alam mo hindi man hanalo kay kay Baste, pambira. Gusto niya yan Panalo na siya dyan. Yung the fact na lagi siyang napapansin. Yan ang climax ng buhay niya Camera.